Unya, karon ikaapat naman kaadlaw sa Misa de Gallo. Wa pa gyud wa naging impeachment, nahilom na gyud indakin. Hilom pastirana. Kay wa naman ikaapat na ron may gala nga adlaw sa Misa de Gallo. Naamang na si Zacarias. Sa Ebanghelyo ron buntaga, naamang na si Zacarias. Wa pa gyud impeachment na pasaka. Gahapon, wa na, Christmas break na mahigala sa Congress. Christmas break na, ha? Ala, pwede po gihapon og bisan na Christmas break na ibalik ninyo nga mo trabaho gihapon mo aron nga inyong gukuron si Sarah. Kay para sa nasod, ala patuuhan mga tawo nga para sa nasod. Ana mga kagalaan gahapon, ana Christmas break na, why napasakang impeachment. Medyo malisod na gyud. Pero ang Quadcom indikin, ni-recommend. Ni-recommend ang Quadcom nga pasakaan mahigala og kaso nga kalapasan mahigala sa Republic Act 9851. Kining krimen mga higala sa International Humanitarian Law. Nga bago-bago pa nang gipasar mga sukit ni paminang balaora. Pasakaag kaso mahigala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ato nang i-discuss ron kay mo man pinakabag-o. Naghanag diskusyon na to no? Ano gahapon ni recommend ang Quadcom. Unsa may mahitabo ini recommendation sa Quadcom? Ala sige ato ning tagaag pagtagad mga sukit pabinaw no. Kung pasakaan gyud og kaso si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ibutang ta lang udi ni paokyab sa Quadcom. Ibutang ta lang tinud og pasakag kaso. Nga ibutang ta lang nga mahitabo gyud maabot ang kaso sa korte. Ibutang ta lang. So duha ka nga mahitabo at the very least niini kay criminal case man no. Pwede mahigalang makonbikto si Presidente Duterte, pwede pod nga ma-acquitted. Convicted or acquitted. Wa may win-win solution ni mahigala kay purely criminal case man ni mga sukit paminaw. Og na civil case pa ni, ang civil aspect or baka na labor case doon ay win-win. Kini duha lang yun at least, no? Mahimong ma-absilto, mahimong makonbikto. Unsa may posibilidad nga ma-absilto? Unsay posibilidad nga makonbikto si kanhi Presidente Rodrigo Duterte? Ang Congress, ang House of Representatives mahigala in particular, ni recommend pag-file og kaso batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gahapon, naman kuha naman, Christmas break naman gahapon day. Christmas party na sila gahapon. Kunya, kininiyang wagi impeachment na pasaka. Now, ang ilang recommendation, batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga pasakaan gyud og kaso. Kung maoy makasatisfy nila kana, mas maayo og ilang pasakaan. Dili mga higala nga paokyab ra kutob. Kay total Duterte daan naman tiningon nga file the case in court. Para pag satisfy silang gusto. Kana tanawa po ninyo ebidensya nga okay ba? Kay lison po kaayo nga basta lang ka mo pasaka. Remember, to file a case is one thing. To prove that case in court is another thing. Medyo mauwa mo sa taan ng kalakihag. Ala, basta kay pasaka lang niya mawa. May daganan. Pero duha ka buo ka mahitabo ani ha. Panalitag mapasaka yung kaso, duha ka buo ka posibilidad nga mahitabo. Number 1, pwede sa mahigalang ma-acquitted or ma-absilto. Number 2, pwede sa ma-convicted. Pwede ma-convicto. Okay ra. Pero medyo laay noon kaya nga naman ang balaod ini mga kagalaan nining ila mga higalang ipasakang kaso. Republic Act 9851 man Lahi po tong sa mga Chinese kuno nga nahitabo dito sa Davao Penal Colony. Ang kining balaura magod mahigala, medyo bag-o pa ning balaura. Panahon pa man ng GMA na himo ni nga balaod. Nyawa ko kadungog pa ni Indekin nga dunay napasakaag kaso aning balaura. Nga dunay na konbikto. Straight to the point. Totally bag-o gyud. So, wa pa ba jurisprudence? Ako kadungog pa gyud nga dunay napasakaag kaso ini. Kini ni ang title ini mahigala ko man kay gipirmahan ni GMA na himong balaod ni ang Senate President at the time si Juan Ponce Enrile. Nabuhi kopya. Ko man siya mala prohibita. No duha man na mala in se mala prohibita. Kini mala prohibita kay special penal law man. Ang kuan ni title ginganlan kini mahigala og complete niyang title Republic Act 9851, an act defining and penalizing
crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Mao ni. Gispirmahan ni GMA, bago pa ni Balaura, panahon pang Gloria Macapagal Arroyo, ang Senate President at the time, si Senate Juan Ponce Enrile, o ang Speaker at the time, si Prospero Nograles. Gipirmahan lang niya, gipirmahan ni Gloria Macapagal Arroyo. Wa pa matistingin ni Balaura, matistingan ni karon. Ha? Panahon may galang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kana kung tinudoon nila pasakag kaso. Pasig pa okay abla pod. Ala sige, kung mao'y magkasatisfy nila, ala ipasaka. Unya, medyo ang jurisdiction ini mga kagilan, yaman na sa Section 18, ang Regional Trial Court, mao'y doon na mga higalay, diyan man na Section 18, giingon sa Chapter 7, Section 18, nining maong balaod, giingon nga the Regional Trial Court of the Philippines shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this act. RTC day. Sa laktod nga pag-istorya kining ilang recommendation sa Quadcom, moagi pa ni mga higalas fiscal. Nya pag-agi is fiscal, kay kining ilang recommendation di man recommendation nga filings korte na. Kay kining ila in aid of legislation maning sa Quadcom, say makalimot siguro sila nga ang tuyo sa investigation in aid of legislation. Di man criminal investigation ila. Straight to the point. So ilang recommendation, maagi is fiscal, na ang fiscal mahigala may mo-evaluate anay doon na may probable cause ug wa. Pero ang problema ini ang fiscal ining makahandle, medyo ma-pressure sa indaykin. Pos tinuray lang, sige, pasaka ninyo. Kay mamay giingon, may galang Duterte nga, sige, file the case in court. Pero actually, medyo laay ning kasuha as compared unta sa impeachment. Kay kanang kong impeachment, mo namingo ko nga kanang impeachment, 50-50 akong baruganan anak nga, mahimog, di na lang ipasaka, kay aron makakonsentrate magtrabaho, kay wala mo nahimong trabaho ay. Sige na lang mo diag bisigar. Straight to the point. Nahuman na lang mahigalang 19 Congress. Why big ticket project? Ang gitutukan, investigasyon mahigala. Pasumangil bisigar sa Pugo, pasumangil bisigar mahigala sa EJK, pasumangil bisigar sa labisig unsa na lang, pero tumong ang mga Duterte. Katong mga sapugo, katong nasakpan dito kinsay kuan, ala, pasakay kaso. Kining sa EJK pananglitan nga mo inyong tuyo, kinsa diha, kaya di man na malikayan gyud. Na may mga pulis gyud mahigala nga nakasa panahon kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nya kanang kong guilt is personal. Dili na transferable. Nga dili ikalimod nga ang policy ni Duterte war on drugs. Tinarong iyang policy para proteksyonan ang mga weak sa katilingban. Ang mga tarong ba maproteksyonan gikan sa mga adik. Pero pag implement dito mga higala, doon ay mga pulisan nga nagbinuang inday ken. Prangka na pag-istorya ba? Daghang pulis tarong ha. Pero daghang doon na po yung mga pipila dito nga kanabang wa mo tarong. Sila'y silutan. Para ba ng Pinoy ba? In fairness sa ani. Kaya naman naminaw na to, kumplito man ng naminaw na to, di ay kakamping, di ay dilawan, di ay BBM, di ay grupong Duterte. Prangkang pag-istorya mga kagalaan, kana si Pinoy, prangkang pag-istorya, wa na may gala. In fairness, Pinoy, namatay na ba taon? Puritandog. In fairness niya, dili sa kurap. Kadtong iya mga higalang problema lang sa iyang rating nga ni down, lahi bas ka Duterte rating nga pag sugod kusog yun hantod na nahuman na yung termino kusog. Si Pinoy mahigala pag sugod kusog niya kalit mahigala tibugsok sa iyang decision makings like anto sa Lunita nga hostage crisis wa magkadimao iyang decision. Katong sa 44 wa magkadimao iyang decision mo to iyang mga palpak. Pero may hiskot kag corruption katos Pinoy in fairness niya may tos Pinoy dai wa dili to corrupt in fairness ha. In fact mga higala katong iyang tuwid na daan ang ayan tong iyang campaign, tuwid dadaan. Pero sa iyang campaign nga dili taan ang corruption, nganong doon na may corruption panahon ni Pinoy, day? Nawa bagong corruption panahon ni Pinoy? Wa. Ang nakabinta lang at least na dito sa babaw, dili corrupt, at least trickle down, pero wag mo trickle down umayo. Daghamang corrupt gyapon. Kay doon na mo likoy dito sa ubos. Muna prangkang pagkaistorya. Straight to the point. Kana mo sulbad kag corruption mahigala, di lalim,
Kay kanang imong tawa ka magsunod-sunod, mulikoy man. Pero in fairness si Pinoy, dili to kurap. Ang iya may tuwid na daan kini atong panggobyerno. Sakto. Pero pag-abot sa ubos, mulikoy ang uban. Mao pa rin ka Duterte. War on drugs. Kining policy nga war on drugs, kita ka mo, waman di naman patay-patay lang. Mas daghan man, tanawa lagod, og inyong pasakag kasos Duterte gada na ilang ipugos. Tanawa lagod, daghan man ang mga ni-surrender na. Daghan man ang mga adik nga na-transform. Panahon Duterte nga napugos mong bag-o. Kay mamatay niya tagdita mo bag-o. Daghan man ni-surrender, dunay na nga matay. Kadtong ni Sukol, matod pa. Pero dunay mga pulis nga angay mahigala pong silutan. Kay ang kaduterte ni war on drugs tinarong. Parehang Pinoy ba? Walang korupsyon. Gobyerno na walang korupsyon. Nganong na may korap di sa ubos? Dili mahigala na gimulikoy di sa ubos. Di mo malikayan. Mapos Duterte pa na war on drugs. Tinarong niya to war on drugs ha. Tuk-tuk hangyo. Katong mada hangyo o pag-usap mo siyang kinabuhi. Katong di mada mo sukol, berahe. Kaya ni sukol. Pero di mo sukol ayaw. Kaya di na trabaho lalaki. Mo naging Duterte. Pero doon na may mga pulis yun ito. Daghang pulis tarong. Doon na mga pulis may galang likoy yun. Kita mo? Example tamo ha? Example lang. Tamo mo na ko nga. Kini ang ipasaka, ipugos ninyo pasaka ng kasuha against Duterte. Bida. Ang posibilidad may galang nga kuan. Prangkahan talang mag-istorya. Ang mudain ay may galang prosecutor na ikabot sa korte. Medyo labad ang tungason kining kasuha oy. Straight to the point. Tungason kining kasuha day. Tungason kayo. Example ha, kadtong pulis kamkrami day doon ay mga pulis badlungon gyud. During the Jaguar, abi sa katong kang Barayuga, pusil sa Barayuga may kana ilang garmas las garma pa sa kaso. Dili mo connect Duterte, wadi man to sugong Duterte nga patyon to si General Barayuga. Doon ay problema dito mahigala sa PCSO, ang kabangga ni Barayuga si garma. So kung doon na mahigalay pasakag kaso kanang triggerman o si garma. Dili mo abot nga itong Duterte, lisod lagi kaayo pa o ikaw may abogado ini mahigala nga inyon, ikaw may mo build up sa kaso. O fiscal noon ka, soldado mo kas gobyerno, pugos kayo laban, pero private lawyer ka niya, i-hire ka panalitan mo ingong, unsa man turni, dako tagsansa ni turni, ingong abogado, bida. Ay lang, manage your expectation lang ha, kay labado kong ulo ini. Kaganda mag-istorya, tilabara sa ulo. O gila yun ipugos mahigala squadcom o prebas impeachment. Ipugos ninyo pasakang impeachment against Sara. Medyo lisod, tungason kayo. Pero ang ako ba, ang tayo ba? Kini ako personal interest po na ako. Langkahan tala mo istorya. Mas ganahan to kong impeachment. Although mingo ko 50%, ayaw na lang para di mo malangan. Kaya mo yung nahimong trabaho dahil big ticket project. Ikado 50% parang kita ta sa kumbati ganito. Nya ma-explain ako kadadlaw di na ako mangitag issue lain wa na koy hago pangitag issue kay. Ang kini mo kong ipasakang kaso kini squadcom ang dunay exclusive jurisdiction, original and exclusive jurisdiction ang RTC. Di ta kakita nag-hearing. Maparihan is ang patuan case day ba? Ang patuan case wa kita kakita. Kay regional trial court man. Ang dunay jurisdiction. Na sila ra dito magkakita na unsa sila dito. Anindot sa impeachment to kay makita sa ng tao ba? Kini ilagyong idayon medyo lisod no? Pero balik ko nako ha. Kanang kang Barayuga case. Lain pang example nako dai kadtong mga pulis sa Camp Crame na kinumdum kaday nga ang ila pangwarta during the Jaguar ha, pangwarta ilang gikidnap ang usa ka Korean. Pag kidnap nila sa Korean, huli na pa. Ilang gipangayo ang kwarta. Ang asawa taon dahil hihatag kwarta rin. Jiikjo, kinumdo mo, to Korean. Unya, dili paigo, bisag pangwartahan na nila, nakuangan sila pila kamilyon na gihatag dahil. Gibahin-bahin na tumao mga pulis. Pagkahuman, balik ko na ko, with all due fairness, di ka naman pulis na minaw na daghang tarong pulis. Pero katong mga pulisa ang itong sulutan. Limang kasi Jiikjo, katong Korean, ilang gipatay, niya ang asawa bisag patay nang ilang gipong gipangayuan nga mabuhian ni basta hatag ka. Hatag asawa. Ug unya ilang gipatay, ug ilang gipakrimit. Ug sa dihang ilang gikrimit, gi-flash dito sa CR. Hinumdum mo? Ang abo ni atong GX butang sa CR, gi-flash. Pati hilakas asawa day ang bana to na. To sa kasilyas ang bana. Paway batasan ng mga pulis. Question, inyo ning apis Duterte ana? Do you think so good ng Duterte? My God.
Straight to the point. Real talk ta ba? Real talk. Ang kapait ni mga tawhan na gud kay ilikoy mo gud dili bitaw mo nang dili mo ka connect sa mga tao. Di man gud real talk ba? Ako real talk niya ako. Kadtong mao mga pulis angay tong silutan. Rangkang pagkaistorya. Mana akong giingon, parehang Pinoy ba? Gobyerno, tuwid na daan, gobyerno na walang korupsyon. Correct. In fairness si Pinoy, di to corrupt. In fairness si Pinoy. Pag abot sa ubos, ngano man mawang korupsyon. Dunay mga tao sa ubos nga mulikoy. Mao pa na yung panahon Duterte. Ang war on drugs si Duterte tinarong. Daghan ang mga nisurinder, wa mga matay. Daghan mahigala ang nadasa, tuktok o nahangyo. Tanawa si Sister Fee Barino. Doon na siya iyang sugod, surrender to God. Daghan na bag-o nga mga adik. Kadto nanukol, patay. Magang pulis may mamatay. So, ang Orden Duterte tinarong. Abot sa ubos, dunay mga pulis nga likoy, ang uban. Puri agaba. Dunay daghang tarong nga pulis, apan dunay likoy. Question, kanang likoy nga pulis, kanang example ko na ninyo, si J.H. Joe, gipatay, gipangayuag milyon sa asawa, unya, gipatay, gipaklimit, o giflash sa CR. Kasalbahis gyud. Ang anak taon J.H. Joe day tanaw taon, asa man sila managkot, inig, kuan, inig, adlaw sa mga patay dito sa Casillas. Sakit kayo, Medyo magkatawa ta ba? Pero sakit kayo. Ang asawa taon na Ginoo ko. Kada bang matarong ang taglubong didto. So kadtong mao mga pulis angay tong silutan. Question, imo gid ang ipugos nga apis Duterte. Si Duterte na nagsugod sa ikuha na, i-flash na siya. Kislamin ng warta. Umay labot in taon Jesus Ginoo ko. Real talk ta, real talk. Muna kini medyo rangkahan ta mo medyo kini ipugos gyud nila kini si Barbers may gala kay mo may speech gahapon. Ako paminaw ni kining tingog ni Barbers Bay. Pero unsa man inisinya sa kagi? Paspas na yung time, no? Uy, naunsa ba din sige, hunya na ta magtiwas mga sukit di paminaw. Tapos padangat ang Arimen 558 Manila. Masunod na kanon dayon. Unto alas 9 na mahigala atong balikan ng kaso mahigala dito sa House of Representatives mga sukit di paminaw. Nga diin kinini ang duna na mahigala speech kagahapon si Congressman Robert A. Barbers. May buntag nimo Congressman Barbers, sipa man ta ng Surigao. Good morning nimo diha, no? Siya gyud mahigala mo oy hatag kagahapon og speech address to the plenary labot mahigala sa ilang recommendation sa Quadcom mga sukit di paminaw batok kang kanhi presidente Rodrigo Duterte. Unya ato paminaw sa nabi para maatong analisar mga sukit di paminaw kay kung pasaka kaso gyud Duterte dunay duha ka posibilidad. Pwede ni mahigala nga ma-absuelto sa pa di sa mga higala di sa madutlan sa kaso or pwede sa makonbikto di mapriso ang kanhi presidente. So karon ang mga tao sad depende po ni Daiken kay doon na may mga tao nga ang tan-aw lang Duterte murderer di wala bisa kung sa buhaton mas priso na mas mayo. Ang ubang mga tao nga nagtan-aw ni Duterte nga hero tudo dipinsa po sila. Wala be ato ro maanalisan nato ni Mayo unsa man ning speech mahigalang Robert A. Barbers may paminawon ta sa kuno names. Filing of appropriate charges ang sugod against the sige kana. likewise recommends the filing of appropriate charges against the following. Number 1, personalities linked to the illegal drug trade, particularly those implicated in the seizure of 360 kilograms of shabu in Mexico, Pampanga. Kai Ki Meng alias also known as Willie Ong, Yang Jiazheng also known as Eddie Taiyang, Mayor Teddy Tumang, and all the incorporators of Empire 999. Number 2, perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte. Nga kining Quadcom ang tuyo mahigala in aid of legislation. Dili ni mahigala criminal investigation. Wa pa mga higala wa pa mga kagalaan makapapasar o balaod mga sukitig paminaw giuna na mahigala ang recommendation pagpasakag kaso. Pero sige lang, ato sundan mahigala. Kining Sulting Barbers medyo kunuhay pa isog-isog ni Barbers mahigala panahon Duterte mo masan ni utro masan ni mahigala na pa kumo ana. Miingon pa ganina nga maayo kuno gi-extend ang termino Duterte. Straight to the Atong point. speech si Barbers may gala ato tong gipaminaw kay moto ang iyang pag-recommend. Iyang gibasa dito sa plenary mga kahigalaan
nga diin si Presidente Rodrigo Duterte kinahanglang mapasakaan og kaso may gala ining kalapasan sa Republic Act 9851. Kining mag-penalize sa criminal acts defined under the international law, kining genocide, war crimes, and crime against humanity. Mga sukin tigpaminaw. Muna iyang but ipasabot mahigala ni ining iyang pamahayag mga kahigalaan, no? Okay, atong pagtagad ni mga sukin tigpaminaw kay ang apil nga pasakaag kaso sila si Senador Bongo o Senador Ronald Bato de la Rosa. Apil sila si PNP Chief Oscar Albayalde, former PNP Chief Dibold Sinas, o kining ginganlan may galaga former Palace official Muking Espino. Moni ang pampasakaan og kaso mga sukid tigpaminaw ni Robert Ace Barbers mga kahigalaan. Straight to the point. So, niining hitabua, kinini ang si Robert Barbers mahigala itong milabay nga administration panahon Duterte, labihan man ni ka lahi man ng iyang pamahayag, karon lahi na pod. Depende lagi kung kinsa maglingkod sa Malacañang. Kaniyo, kadto bitawng 2018, si Duterte pa may naglingkod sa Malacañang. Ang report adto ingon mahigala sa atong sa Philippine News Agency, no? Ang report giingon mahigala Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers on Tuesday called on the public to continuously support the war on drugs of the Duterte administration as he assures to work on improving the funding for law enforcement agencies in the lower house. Straight to the point. Sabi ni Saya pamahigala, panahon Duterte, depende lagi kung kinsay makalingkod sa Malacañang, may muda mga higala o tanawa ra gud kabalik sara ini mahigala sa Malacañang, may ni mudag tumbling si Kwan kini si Barbers. Sabi ni Saya pa ini maong report 2018 ni maong report ha atong source day PNA Philippine News Agency. Sabi ni Saya pa ni payon Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers on Tuesday called on the public to continuously support the war on drugs of the Duterte administration as he assures to work on improving the funding for law enforcement agencies in the lower house. Sabi ni Saya pa, si Surigao del Norte kuno nga Congressman Robert Barbers niya ng Martes nanawagan sa publiko nga suportahan gayod ang gubat batok sa drugas sa administrasyon mahigalang Presidente Rodrigo Duterte samtang iyang gipasalig nga iya mga higalang trabahoon ang pagpalambo pa sa gahin funding alang sa law enforcement agencies dito sa ubos balay balaoranan. Ngiga ining Barbers mga sukin ti paminaw mudag anday oy. Panahon na pas Duterte mila kumukumo po siya na kumukumo siya na kay na. Duterte siya mga sukin ti paminaw. Karon lain ning iyaron, ingon siya may gala sa news ay. Speaking during the real numbers, #real numbers, mo nang giingon dito sa Camp Crame, Quezon City, Barbers, chairman of the House Committee on Dangerous Drugs, said that there are a lot to be done to ensure victory in the effort to eradicate illegal drugs. Matod pa lang si Bisaya pamahigala, nisulti siya dito sa Campo Crame sa Quezon City. Si Barbers nga mo'y chairman sa komitiba sa dangerous drugs, miingon, nga doon na pa kuno daghang pagabuhaton anong pagsiguro sa kadaugan sa atong effort to eradicate sa atong kadaugan sa atong paninguha nga mawagtang ang illegal nga drugas. Straight to the Kanang point. panahon nas Duterte pa inaas Malacañang. Hashtag Luis Paduano day, o kini sa si Kwan. Kini pastor bitaw kinsa ni Abante. Kaperting pagkasuporta Hasta po ni si Kwan. Support sila, no? Purbida. Nya pa isulti matod pa ni Barbers mga kagalaan ha. Napakaswerte po ng Pilipinas na magkaroon ng isang president na ang advokasya ay labanan ang problema sa droga. Sabi ni Saya pa, kay Tagaog man sabi ni Saya pa, labihan ka, swerte kayo sa Pilipinas nga naakitay presidente nga ang advokasya mao ang pakigbatok sa problema sa drogas.
Barbers told government officials and anti-drug stakeholders gathered to mark the first year of Real Numbers PH Initiative. Sa Bisaya pa si Barbers kuno misulti ngadto sa mga opisyalis sa gobyerno o sa mga anti-drug stakeholders nga nagatigom sa unang tuig mark the first year ni ining ilang inisyatibo mahigala. Matod pa ng Barbers ingon siya, leaders come and go. Ang mga panguko no mo come and go lang day. Sa may Bisaya come and go day murag mo naalang maabot niya mo mahawa rapod matod pa niya. And leaders come up with their own rhetoric. Ang mga leaders kuno naikaugalingon nilang mga rhetoric. Bihira po tayo nakakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon ay meron pong totoong datos. Tagsara kung takakitag leader nga gawas kuno mahigala nga kwan. Tagsara ta makakita og leader nga gawas sa iyang deklarasyon tuna po siya tinuod mahigala nga datos. Matod pa niya. I would like to emphasize, matod pang Barbers sa iyang speech Dili mo makita lagi kining congressman no. Depende gyud mahigala kinsa naglingkos Malacañang may kemdag tumbling. Matod pa niya mahigala. I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. Matod pa Barbers? Sa Bisaya pa akong isiguro, akong pahimugatan. Nga kining maong gubat, dili kining ordinaryong gubat. We can have a series of arrests, series of drug busts, series of laboratories which are being dismantled here and there. Pero pag di pa rin natin ito sinusuporta sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga informasyon, this war may become a failure. Sa nanawagan sa day, may po mo, kung na speech sa dito, nga kinini ang speech siya dito mahigala nga akong gustong pahimugatan nga kining mong gubat sa druga dili kini ordinaryo nga gubat kinaduna tay mga series of arrest no tay mga higala sunod-sunod nga mga pag-aresto sunod-sunod nga pag drug bust sunod-sunod nga mga laboratories nga atong i-dismantle here and there ato ba niya pero pag di pa rin natin ito susuportahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga informasyon, this war may become a failure. So kung di na ito nisuportahan, mahimong mapakyas kini mong gira. Panahon Duterte ingon sa kinalan susuportahan ang war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. Why ko'y nakitang dautan, wa ko'y nakitang sayop kung i-extend si Presidente Rodrigo Duterte. Karon may gala sa pasaka ang kasos Duterte ngilngiga. Pag sa may tawag na to ana nimo Bers. Ngilngiga Bers no. Sa balimbing na yan anak ba Bers? Sa may tawag Bers. Robert Ace Barbers. Balimbing na nga ana may mudag balimbing or sa may nga anak Bers. Ikaw ako pa atagon sa termino be. Wag ba? Panahon Duterte mayuha mudag. Kuno sa man di ba na sip-sip nang kuno Bers? Ngutana lang ko Bers ha. Robert Ace Barbers, di ba na sip-sip na anang klase? Mao kana nga ang baruganan mahigala sa ato mga congressmen, squadcom, kasabot mo mga tao unsa mo nga, unsay color ninyo? Og asa dapit mahigala kinsay nas Malacañang adto mo. May dag palimpyo-limpyo mga sugiti paminaw mo na nga nabaw-an mo wa mo ingon nya kon. Og sa kon pa na alarms na dis.